discipline. Meron kang direksyon, alam mo yung pupuntiryahin mo, alam mo yung objective mo, meron kang direction, alam mo yung vision mo. Pero meron ka dapat disiplina na kahit makakaliwa, kakanan, diretso ka, focus ka, nakafocus ka. Direction, discipline. Along the way, you will have to decide. Decisiveness, quick thinking, quick decisions, na hindi pwede yung gaganong-ganong ka, and then, sige, wag na. Hindi ko alam bukas na lang. You have to decide as a leader, not really consult people. Kung gusto nyo, you consult people, but there are times you cannot consult people kasi wala sila malayo sila. Then you have to decide as a leader. Decisiveness. That's very important. And number 4, determination. You are determined na in spite of all the troubles, in spite of all the hindrances, all the problems, all the trials, you are determined to accomplish your mission, your objective. So that you will be able to go closer dun sa direction mo. Direction, decisiveness, discipline, tsaka determination. Ngayon, dinagdagan ko yon, divine intervention. So, 5D na, divine intervention. Once na inilift up mo yung sarili mo as a leader, puta na, baka mamamatay yung tropa ko, baka may mangyari dito, you lift it to the Lord Almighty, and you will have that divine intervention. Miracles do happen, and it will happen at the right time, in the right moment, in the right setting. So, di ka dapat matakot as a leader. 5 Ds. Nung panahon ni Kristo, ano lang yan? 4 Ds pa lang kasi siya yung divine. Siya yung, di ba? Ngayon sinasabi, Father, why hast thou forsaken me? Di ba? 7 last words. Why hast thou forsaken me? Father, forgive them, for that they know not what they do. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ginagawa nila. Ang problema alam nila ngayon sa gobyerno natin yung ginagawa nila. Nagpatakabangag sila. Nagnanakaw sila. At inaabuso nila yung power at yung konstitusyon na siyang sinumpaan nila. So, paano yun? Forgive them for they know not what they do. Hindi, grabing kasalanan nila. They know what they are doing. They are intentionally doing it. And tayong mga kababayan, ang kawawa. Tayo naglagay sa kanila. And we should rectify the mistake. We should stand up to finish the job. So, let the David in each one of us rise up. Let the David in each one of us with a slingshot battle this Goliath. And let's do the job for our people. Have faith sa langit. Have faith in God. Because walang mangyayari sa atin. Pagka anga-angas lang tayo, ganon-ganon lang tayo, walang mangyayari sa atin. AFP, PNP, your character is being tested. Sasabihin nyo, apolitical? Oh, apolitical. Anong ginagawa nyo? Ha? Tama ba na isang presidente questionable? Ba't hindi nyo kayo mismo sabihin nyo sa presidente? Kami, armed forces kami ng taong bayan. PNP kami ng taong bayan. Sorry sir but you have to undergo a drug test. Ilang beses na namin sinasabi, pero bingi kayo. That's why the people will have to command the armed forces. Isusunod ko na vlog. The armed forces, the PNP,
We, the sovereign Filipino people, should rise up and take command of the armed forces in the PNP. Yung ayaw, huwag nyo. Kami ang masunod, taong bayan. And yung ayaw ninyo, we will disband you. As the sovereign Filipino people, we have the power to do so. Anga-anga kayo. Sinusweldoan kayo ng taong bayan, tapos nun kayo ang susupil sa taong bayan. Tama ba yun? Sinusweldoan kayo ng taong bayan, tapos kayo yung hindi maasahan ng taong bayan? Babanatan nyo kami ng apolitical kayo? Babanatan nyo kami ng constitution, protect the constitution? Babanatan nyo kami follow the chain of command? The chain of command starts with the people. Because the president was just selected by the people. Was appointed by the people. Anong gagawin nyo? Sundin yung presidente, yung taong bayan, hindi nyo susundin? Aangasan nyo kami? Hell with you. We can disband you anytime. And we can create a better one. Kayong mga general. Gaya kayo ng mga general noon, nung araw. Hindi kayo wala sa inyong tumayo. Anong nangyari sa inyo? You lack the courage. You lack the belief. You lack the moral fortitude. You do not understand kung ano yung pinaglalaban ninyo. Sumpa-sumpa pa. Ano yung dapat ipaglaban nyo? Taong bayan. Nininakawan ng taong bayan. Binabayolate ni Konstitusyon. Pinadala si Duterte doon. Binayolate yung rights niya. Not even as a president. As a human being. As a Filipino. Binabayolate yung right ni Duterte. Tarantado kayo. Hinayaan nyo. Doon pagaling sa kampo, sa Villamor. PI kayo. Holy Week, pero PI kayo. Hayop kayong lahat. And we are so mad. Isa na lang ang hinihintay namin. Itong eleksyon. That is the final straw. Dayain nyo yan. Subukan nyo, dayain nyo yan. And we will rise up against you. David against Goliath. We will all rise up against you. Ala ninyo. And we are not afraid. Baliktarin nyo yung konstitusyon, gamitin nyo yung batas, labi sa amin. We will rise up against you. Hindi kami natatakot sa inyo. Kasi kayo dapat ang matakot sa amin. Kayo. Kayo matakot sa amin. Because you are there, your existence is there, because of the Filipino people. Government is there because of the Filipino people. Hindi pwede yung ginagawa ninyo. Panay kayong mga hinayupak na kayong mabuhaya kayo. Sip-sip buto. Mga walang niya kayo. Mga adik. Hindi pwede yan. And we will put our faith in God. We will rise up. Gaguhin nyo kami, takutin nyo kami. Hindi kami natatakot sa inyo. Bakit kami matatakot sa inyo? Sino ba kayo? Ha? Sino kayo? Yun yung ano ko. Puso, ang puso. FGF. FGF, SFGF. Commander Bukay, huwag ka nang magsalita laban sa SFGF. Ako ang lumalabas na advisor ng SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Huwag ka nang nagsasabi na magsabi sa iyo yung mga tao dito at parang kontrolado mo sila. No! Your leadership and character is being tested. Your leadership and character is being tested. As in this government, si Tamba, Chief of Staff, si PNP, lahat kayong mga leader, you're being tested. And if you fail the test of leadership and the test of character, you will go down. Mawala yung tao nyo. Kaya tama na yung mga salita-salita. Tama na siraan. You lead FGF. Ikaw na Supremo. And I will lead SFGF. Anong problema? Sira-siraan? What for? You focus. Direction.
decisiveness, discipline, determination, and hope for divine intervention. Doon ka. Your leadership is being tested now. The men under and women under FGF, they're looking up to you as the new Supremo. So you act as a Supremo. Wag ka mag-attention dito sa kabila. Problema ko yung kabila. Tama na nga yung ngak-ngak. Tama na. Mag-vlog kayo tungkol sa problema ng bansa. Hindi yung pag-aawayin yung dalawang grupo. Ano, tayo mag-aaway. Hindi tama. You remember, your leadership and character is being tested. Ganun na yung ginusto ko. Kaya nga ako nagpahinga. Ang problema maraming babaklas eh. Sayang. Ano, awayin natin? Ano, putaragis kayo, putang ina ninyo kayo, mga tang ina ninyo. Mag-resign kayo. Mga duwag kayo. Yun yung mga salita eh. Ano ang gagawin natin? I was trying to save everyone. I am trying to save you. Kaya tama na. Anong issue? Kung walang issue, move on. Move forward. Your leadership and your character is being tested as well as my leadership and my character is being tested. So we're all being tested. Bongbong Marcos is being tested. Browner, Marbil, Torre, Escudero, House of Representatives, Tamba, Maisog, Duterte, Sara Duterte. They're all being tested. We are all being tested now. And if you fail the test, the people will know. Kaya nga, ano ba? You transcend, you go beyond. You go beyond. You be heavenly. Hindi yung ganito para tayong mga ngak-ngak ungas na kaya tama na, ha? Ayoko na makarinig ng mga angasan. Both sides, tama na. Tangina ngayon, putang ina, may sakit ako sa puso, papatayin nyo ako eh. Hayop kayo. Kung may iba may problema pa, tawagan ako, hindi sa vlog. Tawagan ako. Ba't kinakailangan magsiraan? Ba't kinakailangan mag-report? Pabayaan na. You strengthen the group, FGF. I will strengthen SFGF. Bakit kinakailangan mag-ano? No one is a monopoly of being a good leader. You can be a good leader. Bongbong can be a good leader. Tanga nga lang babangag Browner can be a good leader if he is able to recall yung bata pa siya, nung tinyente pa siya, kung ano yung tama para sa taong bayan. Ganon din si Marbil. Ganon din si Torre. At lahat kayo, mga leader ng Pilipinas, you act like one. Hindi kayong mangyayabang kayo, lintik kayo lahat. Yayabang nyo. Mga gonggong kayo. Nasadsad na yung bansa natin. Salanganin. Alam nyo yung problema. Lahat kayo, alam nyo yung problema. Kaya pinapatapos ko lang itong itong eleksyon na to. Pinapatapos ko, panonoorin ko eleksyon. Papatapusin ko lang yung aking procedure. At pagka hindi, tatayo kami. Taong bayan, tatayo kami. Hating-hanip kayo, tapusin na natin to. Kayong mga leader, mag-usap-usap kayo. Hindi yung kanya-kanya. Remember, David faced Goliath, nag-iisa siya. Hinarap niya yung 8-footer.
4 something lang siya. 4'11". Pandak. 8-footer. Tirador ang hawak niya. Talo si Gago. Patay si Gulayat. Oh. Ano, Marcos? Gusto mo ganun na mangyari? You subject yourself to a drug test. Umayos ka, Marcos. Umayos ka. Kayo lahat, nakasama ni Marcos, umayos kayong lahat because you are all complicit. Lahat kayo member ng sindikato. Umayos kayo because the people will rise up. And it's gonna be so dangerous. Gusto nyo maging bloody, nasa kamay nyo yan. Tama na. Enough of wandering around in the desert. 40 years. So much time. Yung mga Pilipino naghihirap, yung mga OFW natin, halos kuskus nila yung mukha nila subsub nila yung mukha nila sa hirap. And here they are, they're trying to help the Filipino people. They're trying to save the country from collapse. Tarantadong gobyerno kayo. Kayo pa yung maangas. Gago. Kayo pa yung mga walang niya. Alam nyo naman problema. Kayo mga nananahimik. Oh, mga retired. Oh, kayo pa yung mga may angas din. Sasabihin nyo, kakampi kayo dito sa administration, alam nyo naman, ninanakawan tayo. May question yung budget. Kino-question pa yung budget, 81% nakuha na. Tama ba yon? Nagbenta tayong ginto, walang explanation. Yung PhilHealth na pera, sinole, nasa na? Tarantado. Tapos pagtatanggol yung gobyerno, mainstream media, gago rin kayo. Kaya nga kung titignan ninyo everyone is being tested. Right now, right here. We're being tested. The test of leadership and the test of character. And those with good character, those with moral fortitude, will rise up one day. Sama-sama yan. And they will collect the day of reckoning. Hindi pwede yung ginagawa nyo, ilulugmok nyo yung bansa dahil sa kagaguhan ninyo. Hindi pwede. Hindi kami papayag. As long as nandiyan kami, hindi kami papayag. And there are so many retired people who will follow us, who will lead us. Kala ninyo, future ng bansa natin, naunsyami na, naiwan na tayo. Tapos ganito pa tayo, mga Pilipino. Naknantokwa kayo. Tama na. Tama na. Huwag nyo kaming gagamitan ng armas. Tatakutin nyo kami, kakasuhan nyo, tangina nyo. Nanyo. Kayong Congress, nanyo. Sara namin kayo Kala ninyo, di namin kayang gawin. Kaya namin gawin. Kung kinakailangan tayong mag-cleansing, mag-cleansing tayo. The people will rise up. Nasabi ko sa inyo, kakatakot yan. Matakot kayo sa taong bayan. The people will rise up even if we have to hurt each other. It has to happen so that we can correct, we can reboot the country. Ilagay na natin sa tama. Kasi wala ngang direksyon wala ngang disiplina. Nakaw dito, nakaw doon. Kanya-kanya. Walang determinasyon. May budget na tama, tatanggalin yung budget. Walang niya kayo. Nanakawin nyo. Ang direksyon ninyo is how to remain in power. How to trap the Dutertes. How to defeat them. So that there will be no other political stalwart so that you can run and run and run forever. Yun yung problema. Ina nyo, ginamit niyo yung power nyo na binisbas namin sa inyo, ginamit niyo yung pera ng taong bayan at nandito tayo ngayon. Pabagsak ang Pilipinas. And we will not allow that. We will not allow that. Ay, nako. Haba dito. Hindi ko mababasa lahat Sisimba kami. Jose, okay. Evelyn Berina, hello po sir. Ingat po lang. Thank you Libra. Good afternoon po. Thank you. Bobby Obtuhan, good PM sir. Jen,
Gachi, good morning, sir. Mary Lana, hello po, sir, watching from England, UK. Libra PH, happy Easter po. Proud Entrepreneurs PH, happy Easter Sunday, Sir Dado. Oy, my love of Nevermore. Good afternoon dyan. Hello, hello. Ano ba pangalan mo nga? Pakisabi mo nga yung, pakimessage mo nga yung pangalan mo sa messenger ko. So that di ako may love na may love. No? I want to call you by first name. No. Bobby of Tuhan, ingat lagi at magkaisa para sa tama at sa bayan. Di ba Mary? Mary ba? No, Mary. Willinor Estilo, mabuhay ka, Sir Dado, watching from Riyadh, KSA. Labi Labs, watching from Lebanon. Cream Malo, good afternoon po. Bobby of Tuhan, magandang hapon, my love ng SGF. SFGF. Becky Port Taiwan, good afternoon, sir. Maria Lana, happy Easter Sunday sa lahat. Ash, magandang hapon, Sir Dado. Ayoko na makarinig ng ganunan, FGF, SFGF. No one has a monopoly of the name. Pwedeng naman parehong FGF yan. FGF parehas Pwede. Sasabihin ko, mopya. Ano ba yan? Ako nga yung advisor ditong kabila Ako nga rin yung nagtayo ng magkasama tayo dyan sa FGF Filipino Guerrilla Forces. Yung isa nilagyan pa ng S para Supremo. Filipino Guardians of Freedom. Pero Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Kaya SFGF. Ano doon? Iba yung objective. Parehas yung objective. Ano ngayon? Sino kumopya? Wala. Original parehas. Ano ba? Ba't kinakailangan palitawin na kumokopya yung SFGF? Ano ba? Anong issue yun? Bakit kinakailangan siraan yung SFGF? Parang siniraan yung SFGF. Ako sinisiraan ninyo. Tatayo akong supremo niyan. Huwag niyo akong pilitin na dahil sa gagawa ninyo, tatayuan ko maging supremo niyang kabila. Buti nga, advisor lang Anak ng tokwa. Tama na. Pinalalaki ninyo Gusto, tapos sasabihin ninyo na gustong-gusto ng kalaban niya. Ano ba ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Kaya mga pangit. Bayaan na, kanya-kanya na, ganon. Kanya-kanya na. You manage the group, ganon lang. Kayong mga commander na naiwan dyan sa FGF, you manage the group. Mag-usap-usap kayo. Your leadership and character is being tested right now. Nasa inyo yung bola. You better come out with a 100% score. Ako rin, I'm being tested right now with all the commanders here sa SFGF. However it turns out, then the people will be the one to decide. Kagaya ngayon sa gobyerno natin. Bongbong Marcos and everyone following him, they're all being tested. Browner, Marbil, Armed Forces, kayong lahat ng general dyan, you're being tested. Pati kayo mga PNP, you're being tested. And ang final arbiter dyan, ang final judge dyan, yung tao. Because sila ang dahilan, kaya nandyan kayo. Kaya tinatag yung FGF at SFGF. Because may problema ang bansa natin. So, kung patay tayo sa testing ng leadership natin at hindi tayo makadeliver, hindi natin kaya maging Moses, hindi natin kayang maging David, hindi natin kayang itaguyod lahat. Hindi natin kaya mag-self-sacrifice kagaya ni Jesucristo. We don't deserve to be called leaders. And we better resign or leave. Kaya nga, we're all being tested. As in, BBM, Inday Sara, Duterte is being tested. And he's coming out with high rating, with high scores.
Because he took the sacrifice. Imbis na maharang yung ano, imbis na mapigil yon, sinabihan niya yung mga nakapaligid sa kanya, wag na, wag na. Nagpapadala siya sa abroad. What a leader. What character. And now he's being charged na kriminal. Sige, banatan nyo. Tangina, kayo, BBM, you will fall down. Kayong lahat ng mga kakontsaba, you will all fall down. You will face the wrath of the Filipino people. I assure you that. I assure you that. Inday Sara is being tested as a leader. Madam President, you're being tested as a leader. You lead the people. Di ba? You lead the people. We will follow you. Lahat tayo, we're being tested in the eyes of God. Wala ditong magaling. Ang aspirations dapat natin every day is how we can be good leaders. Yun dapat ang aspiration. Hindi yung sisiraan mo si to, siraan mo si gano'n, siraan mo si ganyan. And then, ikaw rin pala. O, tayo rin pala. Anong mangyari sa atin nun? Bangayan, bangayan. Why don't we look at the main objective? Direksyon. Ano ba ang kinakailangan ng Pilipinas? Na pag-iwan na, number 1 corrupt ang Pilipinas. Paano natin ayusin yung corruption? Paano natin itataguyod yung mga tao natin? 120 million Filipinos. How can we come out of the desert and go to the promised land? We have to deliver our countrymen out of this quicksand that we are in. Kaya dapat doon tayo abante. Eh kayong mga politiko, panay sarili ninyo, pamilya ninyo, inisip nyo, panay pagnanakaw, panay kabig kayo. Tapos kayong mga tumatakbo, anong gagawin nyo? Aayusin nyo? Okay, malaking problema natin. So, we are all being tested. And every Filipino is being tested. What's it gonna be? Are you going to be selfish? Or are you going to perform self-sacrifice? Just like Jesus Christ. Just like all these people na sinabi ko. They had faith. They stood up, rose to the occasion, kung ano yung ibinigay sa kanila. Kaya tanong ko sa inyo, mga kababayan, do you have faith? Will you rise up to the occasion? Will you set things right for the future generations of Filipinos? Kahit sa pamilya nyo na lang, isipin nyo. Sa mga apo-apuhan ninyo, will you stand up, unify, and lead our people to correct the situation that we are in? Wala, labo natin. Mababaon tayo ng gusto sa utang, and before you know it, pucha, these people, they will make deals kaliwa kanan na ibebenta ang bansa natin. And these stupid people, nagpayaman na, nagpasasa, samantalang tayo hirap na hirap. Okay, so yung susunod kong vlog is tungkol sa, anong title ko? Unless na masingitan pa. Ang next vlog ko, tignan ko kung pwede mamaya, kundi bukas, ang is about the last people power. Yun yung the last people power and PREV, no? So, I'll discuss it, and the way I see it, it's fictional, pero maybe we can learn from it, na sa inyo yun. Tapos noon, after that is yung 365 days to transition before magkaroon tayo ng election. So, yun ang gusto kong pag-usapan. Yung pag-usapan yung politika na yun. Buwisit yung politika natin. Ang sama ng politika natin. Ngayon, lahat nakatingin sa eleksyon. Meron kong maririnig straight 10, di ba? +2.
Nakakainis. Ay, hindi ko maintindihan eh. Nag-ano tayo? Dadayain tayo. Nandun na yung signs na dadayain tayo. Nagsalita si Atty. Respicio, dadayain tayo. Etc. etc. Kinasuhan pa siya. Tapos merong indication, dinaraya yung OFW online voting. Oh. Eh paano? Ano yun? Ano nangyayari ngayon? Tapos, meron tayong vote straight. Meron ganon. Ha? Hindi tama eh. Well, anyway, kung kayo, gusto niyo mag-election, bumoto kayo. Bumoto kayo. Kaya yung kinukwento na may 11, paano bobotin tao kung may 11 nasa labas na? Ah. Kaya nga sumagot siguro si Browner, kaya ihanda yung tropa eh. Para dyan sa may 11 na yan eh. Ina-announce kasi ninyo eh. Oh, ngayon, nag-ano kayo kay Browner, galit kayo kay Browner na na nag-ano siya ng Defend Manila. Ang iniisip nila is to make sure that nothing happens sa eleksyon. Trabaho ng AFP yun eh. Magsasalita, may 11, magsasabi ng may 11, maglabasan yung tao, magbantay. Paano magbabantay ng may 11? 12, iboboto pa. Ano ba? May 11. Ano ka naman pupunta ako dyan? Lalabas, punta ang Comelec, may 11. Paano ako boboto? Boboto pa ako. Hintayin niyo yung... naku, ewan ko. Kaya nga mabuti pa yung Ayan. Iwalay FGF tsaka SFGF. Buti pa yung And then, ibang grupo. No one is a monopoly. Kahit ibang grupo, you don't have the monopoly of being patriotic. Patriotic is generic. No one is a monopoly of that. Anyone can become a patriot. On a specific day, kunyari sinabi ko, tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat, lumabas tayong lahat. Oh, sino dyan ang di lalabas? Oh, yun ang di patriotic. Kuno, paano kami dahilan? So, hindi mandatory eh. Diba? That's why you have to lead. You have to lead. You're being tested. We are all being tested. Leadership, ability, and our character. The least that we can do is motivate people towards o kaya inspire people towards an aspiration. Gusto natin magandang Pilipinas. Walang pilitan. Walang angasan. Walang takutan. Voluntary. Kaya yun yung ko. Okay. Haida Ching. Heidi Ching, good morning po Sir Dado. Kahit po na desisyon na yun, lagi lang po nagtitiwala sa inyong kakayahan. Maraming salamat ha. Maraming salamat Heidi Ching. Asiana Ju, happy Easter everyone. Thank you Asiana, happy Easter. Denise Aquino. Sir, ano po ang masasabi nyo doon sa mga invite na Comelec doon sa 72 EU para mag-watch sa May 12 election natin dahil pakita nila di sila nadaya. Nagsalita ng kagabi si Atty. Glenn Chong, gawa na daw po. Kalokohan yan. Kasi mali ba ng EU kung paano gagawin yung transmission? Paano kung yung transmission niya, yung source code o ewan ko, ek na yan. Loss in transmission yung merong ibang computer nag-ooperate, di ba? Na sinasabi nila kung paano dadayain. Ngayon, kung ikaw, observer ka, EU ka, anga-anga ka, pakakainin ka, halo-halo, mainit kasi, wow, sarap nito. Dadaling ka sa isang beach o sa isang hotel resort, wow, sarap, swimming. O, tas meron kayong wine, ganon. Buffet. O, di busog-busog ka, di tuwa-tuwa ka. Wala. Everything is normal. O, yung pala, nadaya na. Masasabi ko lang sa Philippine government, you do attempt nagdayain to, you will have a revolution in your hands. The people will be so pissed off, you will have a revolution in your hands. Ewan ko. Ngayon, kung walang pakilang Pilipino, so be it. Let's have Romualdez for president. Let's have Sara Duterte impeached. Kayo nasa inyo yun. Ano ba talaga pulso ng taong bayan? Akala ko ba 90% Duterte? O nasana? Nadala si Duterte, sisihan pa. Sisihan.